Okay? Pagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang ating panahon ngayon, puro ng kahirapan. Sa aking nakikita ngayon, sa iba't ibang mga social media, especially do sa mga may kapansanan, na ang aking nakikita, sabi nila, mas mabuti pang mamatay na. Kapag meron kang kapansanan, wala kang hihilingin sa Diyos kundi kamatayan. Kasi siyempre, isipin niyo po eto bigyan ko ng halimbawa. Halimbawa, 50 years, ala kang sakit. Hindi ka mabigat na sakit. At then magkakaroon ka ng sakit. Sabihin na natin mga sakit na medyo grabe. Stroke, diabetes, o cancer. Siyempre yung mga sakit na yan, hindi nagagamot sa loob lamang ng 24 oras yan. Matagal ang gugulin. Iba't ibang test. Ngayon, pag may sakit ka, noong unang panahon, pag may sakit ka, uminom ka ng ganito, sabi nila. Ngayon, hindi. Sasabihin ng doktor, magpa-lab test ka muna. Bibigyan ka nila ng request kung ano ang iyong ipapa-lab test o laboratory. Iba-iba. At saka ka lang bibigyan ng tamang gamot ng doktor kapag meron ka ng result ng laboratory o kung ano man test yan. Hindi nyo ba napapansin? Dati, antimano bibigyan ka ng gamot. Ngayon hindi. Kaya sabi ng tao, masakit ng pakiramdam. Pati bulsa, masakit. Kaya kung minsan, yung iba, nagpapakamatay. Anong dahilan? Masakit ang may sakit. Kahit may pera ka, may sakit na masakit talaga nararamdaman mo. Ako, sa aking mga pagsishare ng Word of God, nakita ko yung mga stroke, diabetes. Nakakwentuhan ko sila. Puro sila daing masakit. Sabi nila, wala man tumutulong. Gusto kong mahupo. Wala man makapagpahupo sa akin. Alos malaglag ang luha nila. Kaya sabi nila, mas magandang mamatay na lang. O yung iba naman, sabi ng iba, para bang ang Diyos ay galit sa kanya. Kaya sa nagkaroon ng sakit. Hindi po. Dito po sa Biblia, basahin ko karamihan ng may sakit, ang iniisip nila, galit ang Diyos. Yung iba naman sabi nila, mabuti nga sa kanya yan, kinarma, kasi walang niya yan. Inuusgahan. Dito po sa 1:16, ang ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yung binubuo ng sanlibutan. Ay binigay niyang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Upang sino man
upang ang sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak na si Jesus, hindi upang atulan, maparusahan ang sanlibutan ng tao sa impyerno, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan ni Jesus. Maliwanag po ang sulat ni Juan. Kaya po pala'y sinugo ang solong anak ng Diyos, bugtong na anak na si Jesus. Hindi upang parusahan ng mga tao, pasakitan, pahirapan, pagdusain. Sabi ng iba, parang sa lahat ng sakit, hindi nila kayang i-describe ang kanilang sakit. Hindi ganon. Hindi po ganon ang Diyos. Hindi siya namamarusa hanggat tayo po ay umiinga sa ibabaw ng mundong ito. Ang sabi po, kaya nga pinadala si Jesus. Ang layunin, iligtas tayo sa dako ng impyerno. Para huwag tayong maimpyerno. Kasi po, may impyerno, may langit. Kaya, ang tanging gagawin lang natin, may sakit tayo, wala tayong sakit, mayaman tayo, mahirap tayo, ano man ang kalagayan natin sa buhay. Ano lang ang kailangan? Sumampalataya kay Jesus, tanggapin si Jesus, maniwala kay Jesus. Yun po ang gusto ng Diyos. Yang sakit, tignan niyo po lumilibot ako sa mga ospital. Nagsishare ako ng Word of God o na salita ng Panginoon Diyos. Ang dami po. Ang dami. Kung minsan sa mga ospital, ang sabi nila, hanggang ganito lang po. Kung minsan ang nakalagay na, limbawa, ang pwede lang gamutin ni doktor hanggang 50. Pero yung nakapila, 100. Kaya ang ospital po, lalo na sa mga gobyernong ospital, alas 3 pa lang ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, nakapila na. Yung iba po, doon na natutulog. Ako, nung nagpa-doktor ako sa Philippine Orthopedic, madaling araw ako umalis dito. Madilim pa ako dumating doon. Doon na po sila natutulog, nakapila sila. Bakit? Kasi nga po, yun ang dahilan. Halimbawa, 50 lang ang pwedeng doktoran ni doktor. Ang nakapila 100. Paano po yung 5? Yung 50 ang nauli? Di uuwi na naman sila. Babalik. Kaya ginagawa nila, doon na sila matulog sa gabi. Para kinabukasan, makakatiyak sila na patitignan sila ng doktor. Titignan pa lang. Pero nagdusa na po yung pasyente sa ospital. Paano kung umuulan, kaibigan? Napakahirap. As sabi ni Jesus, may problema ka? May problema ka, kaibigan? Ito, sabi ni Jesus. 11 ng Mateo 27. Sabi ni Jesus, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. At yung marapating pagpahayagan ng anak. Ito na po, 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo pagpapahingain ko. Ibig sabihin, hindi para patay. Yung nararamdaman nyo pong hirap, paggagahanin po ng ating Panginoong Yesus. Amen. Yan lang po ang solusyon. Kung puro dahing,
Ano mangyayari dyan? Wala. Sabi ko nga po sa inyo, sabi nila, mas mabuti pang mamatay na lang. So, pagaya, yung iba po, nagpapakamatay sila. Dahil sa hirap, sakit na kanilang nararamdaman. Kung minsan, naturingan may pamilya, parang walang pong pamilya. Sabi niya, hindi man lang ako mahalala ng aking mga anak. O hindi man lang ako mahalala ng aking asawa. Hindi man lang. Marami pong rason. Kaya, yung iba, pag nagkasakit, di bali kung mayaman ka. Kagaya ng pinupunta ko isa, pero patay na rin po yun. Meron siyang anak na nurse. Isang bubong lang sila. Kumbaga, sa second floor yung nanay, sa third floor yung anak. Pero yung anak nilalampasan lang po ang second floor at saka first floor. Pero pag nangangailangan ng pera, mami, pahingi ng pera. Kumuha pa ng nurse para lang may titingin sa kanya. Sige, po, hanggang dito na lamang po. Itong ating mentong video. Huwag po kayong mag-alala, kayong mga may karamdaman. Tanggapin nyo po si Jesus in Christ alone. God bless us all po. Ito po ang inyong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawa, meron po kayong natutunan sa ating munting biblical teaching. Like, share na share. Kayong mga na-share rin, share nyo sa iba. Po, inyong pong kaibigan, kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless. Bye-bye. Hello.